biyahe natin ay nasa 400 kilometer pa. So kailangan makarating tayo ng on time dahil ang appointment natin ay 2 PM. Di baling maaga tayo makarating doon kaysa malate tayo, di ba? So tara, let's go. Let's go! Ako si Jesse, steady lang sa biyahe, laging alert kahit gaano kalayong city. Hindi lang trabaho to, estilo ng buhay. Tiwala, respeto, yan ang aking alay. Kasama ko sa truck, dasal, kape at plano. Tuloy lang kahit mag-isa minsan sa kalsada ko. Tuloy lang ang biyahe, takbong pogi lang kahit saan okay. Ngiti sa daan walang sablay, truck ko'y matatag, puso ko'y tunay. Tuloy lang ang biyahe, kalma lang kahit traffic o delay. Kaibigan, ang makasama sa tagumpay. Tuloy lang, pogi ang drive. Tropa sa radyo, kwentuhan habang gabi. Alalay sa kapwa, walang iwanan pare. Ganyan kami mga driver na totoo. Proud Pinoy sa manibela ng mundo. Pag may problema harapin ng buo. Smile lang sabay ka, let's go. Let's go, tuloy lang ang biyahe. Pogi lang kahit saan okay. Ngiti sa daan walang sablay. Truck ko'y matatag, puso ko'y tunay. Tuloy lang ang biyahe, kalma lang kahit traffic o delay. Kaibigan, ang makasama sa tagumpay. Tuloy lang, pogi ang... So yun nga guys, nandito na tayo sa Resolute Aticoban. Pag naglo-loading sila guys, bawal tayo bumaba. Antayin lang natin siya kargahan ng kargahan, then sisenyasan tayo ng operator kung maglalagay na tayo ng belly strap. So dito complete PPE, helmet, reflectorized na t-shirt or vest, nakapantalon, safety shoes at safety glass. Meron tayong safety glass siyempre. Pero basta naka-glass pwede siguro. Pero mas maganda safety glass. Gagamit tayong safety glass. Ito yung Aticoban Resolute. Nilagyan nila ng plug dyan sa harap para hindi talaga tayo makagalaw or makaalis. So ayan, andun yung operator natin kumukuha ng hubad na kahoy, ibig sabihin walang balot. So ngayon mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya sinecure or inistrapan. Papakita ko yun sa inyo mamaya. Isa tayo magkarga guys. So inalis na yung plug. Isa tayo. Dito nga pala guys, huwag kayo mag pull straps dito sa loob ng ng loading area. Doon na tayo sa sa palabas na. Ayun, gagawin tayo ng trailer, ng forklift. Ayun, nandun pa rin siya. Escort natin yan palabas. So doon tayo sa may truck. Ayun, pinintuan niya. Kasi iskanin pa to din. Doon tayo mag-pull ng strap. Ang sarap dahil nagpapawisan tayo. So yan yung pinaradahan ng isang truck. Diyan tayo, dito rin tayo mag-strap. Dahil pupunta dito yung checker.
lalapitan tayo ng checker, then i-scanin yung barcode ng kahoy. So yun lang, ipo-full strap ko siya. Alright, ando yung checker, oh. Titimbang tayo guys para meron tayong updated na gauge. Nandito na tayo ngayon sa Kelsey Yard. After 2 weeks natin na biyahe, ngayon lang ulit tayo nakabalik. So ayan, punong-puno tayo ng truck dito. Ayan. Dahil wala na maparadahan, nasa gitna na tong dalawang trailer. Gilid-gilid na. So kagabi ito lang nakita natin slot. So matras tayo, sakto naman, maluwag yung atrasan ko dito, medyo mahirapan tayo. Ayan. So papakita ko nga pala sa inyo yung pinick up ko last day na load. So yan yung pinick up ko, lumber na hubad. Kung mapapansin nyo guys, ang load ko ay naka-muhok. Kaya ko siya ginawang muhok dahil nga para hindi siya mag-wave ng mag-wave. Yung kumbaga pag nakatapak tayo ng hindi pantay na kalsada, mostly dito sa Highway 11 hindi pantay yung kalsada, talagang pumapalo, nagwe-wave. So ikinalat ko yung load ko, ginawa kong muhok. Ayan, nakamuhok siya para ganyan yung muhok guys. Kumbaga nasa gitna lang yung pinaka tree high. Ayan. So pag ginargahan tayo guys ng 2 layer, 2 patong pa lang, yun ang una yung lalagyan ng belly strap kasi mabilis magkarga yung pinuntahan ko na sa Atikokan. So inuna ko nilagyan ng belly strap ito, yung 3 na yan, bago dito. Hinuli ko na yan kasi nga wala na maipapatong dyan. Ito inuna ko para pagpatong nila tuloy-tuloy. So ayan, pero hindi lahat ng pagkakataon guys na muhok ang pagpatong ng load natin Hindi lahat ng pagkakataon ay ganyan ang sistema. Pwede rin side by side, depende sa bigat ng load, depende sa bigat ng lumber. Kaya ito naman ikinalat ko lang yung yung bigat niya. Sakto naman, hindi siya nag-overweight sa drive. Hindi siya overweight sa drive, hindi overweight sa lead trailer, hindi rin siya overweight sa pop. So ganun pa rin ang gagawin nyo. Kailangan okay yung timbang pa rin. Hindi lahat ng pagkakataon ay pwede yung ganyan na muhok So meron din ako i-share. Dami pang empty na trailer Meron din ako i-share. Dahil puputulin natin tong trailer na to, unahin natin guys, bago natin ibaba yung landing gear, unahin natin i-drop yung hangin or i-release, i-drop yung airbag or i-release yung hangin. Ayan.
Antayin natin maubos yung hangin bago natin parking brake or i-maxi yung trailer. Ayan. So ito pa guys, ang isang isi-share ko. Itong fifth wheel natin, kung makikita nyo yung tornilyo na yan, kailangan dikit talaga yan sa fifth wheel plate natin. Yan. Kung may gap yan at umiikot yung washer nya, kailangan na niya ng adjustment or i-report natin sa mechanic para i-adjust yung jaw nya. Yan. Antayin lang natin maubos yung hangin. So ayan, pag ubos na yung hangin, ito, i-release natin tong parking brake. Atras pa yan, tingnan nyo. Matras konti, di ba? Maxin natin yung ano. Then ay parking brake na natin yung trailer bago natin ibaba yung landing gear. Yan. Yan. Pag binaba natin yung landing gear guys, yung sakto lang din yung landing gear or landing pad nya sa lupa. Wag yung isagad dahil hindi mahirapan yung sasalpak at hindi maano yung landing gear natin, yung parang babaluktot na matutulak, di ba? Kasi itatag-test pa natin yan kung sasalpak tayo ng load. Yan, di ba? Side na yan, sagad na. Ibalik natin yan kasi ano, sagad na yan. Pag pumantay yan, ito tama. Ayan. So wala nang gap. Ibig sabihin may play na yan, oh. Tsaka natin siya puputulin. Then bago natin hugutin yung lock, tanggalin muna natin yung airlines. Dito lagi yan sa safe na place. Ayan, tsaka natin huhugutin yung handle ng fifth wheel. Meron talaga kaming panghila. So ayan na nga, nahugot na natin yung lock ng fifth wheel. Tsaka natin siya iabante. So yun guys, kung makikita nyo, hindi ko siya hinugot bigla, di ba? Yung truck natin. Then ipapakita ko sa inyo. Ito na siya ngayon. Pag nakabunot na. Kailangan ito guys, sagad yan, ganyan. Nakasagad yan, ganyan. Ibig sabihin, okay yan. Pero pag sinalpak natin yung load or trailer at ito ay nagpi-play ganyan ng gap,
kailangan na ng adjustment. So kailangan itong tornilyo na to tsaka washer, ganyan siya sagad. Ha? Pag ito nag-play, kailangan na ng adjustment. Papa-adjust natin itong jaw nya. Ayan, jaw. Yun ang palatandaan na kailangan na ng adjustment. Kasi kung hindi natin papa-adjust, kada tatakbo tayo, tug, tug. Pepreno tayo, tug. Abante tayo, tug. Lumalagapak. So yan ang palatandaan lang guys, para sa safe natin yan. Kasi marami na nangyayari dito na putol yung trailer sa highway, naputol sa pag-turn ng trailer. So kumari maiwasan natin yan. So yun lang. Wala naman mawawala sa atin dahil hindi naman tayo gagawa. Ang gagawin lang natin ay yung mag-report, diba? Yun lang guys. Share is caring. Naimbatahan pa tayo ng kainan, almusal. Andun yung tropa. Yung ibang truck nakabiyahe na. Maga bumiyahe dahil Sabado ngayon. Diba? Good morning. Oh, good morning, good morning. Wow, gilawin. Oh, maaga na mingwit siya po eh. Maaga na kapangmingwit ng tuna. Maaga na. Ayun, gilawin. Oh, kaninong birthday yan? Paul. Happy birthday again. Yan. So ganito lang guys, konting salo-salo, happy na. Kinilaw na may kamatis to ah. Kilaban niya yung kamatis na may balong. Ayun nga. Klaro. Ito klaro. Request sa kanila yun eh. Thank you sa sponsor. Bakit?